Hello mga farmlad, good morning. And may bibisitahin po tayong 1.7 hectares na Newgan po ito na tabing kalsada at malapit po sa provincial highway na may mga tanim pong ibang fruit bearing trees. And ang good thing sa property, clean title po at buhay na nakapangalan sa titulo. At ang kagandahan sa property mga ka-farmlad, yun nga po, malinis ang papel, malapit sa highway. And maliit lang po yung sukat, 1.7 hectares lang. So, kayang-kaya po ng budget nyo to. So, ayan, bago yan, update ko muna po kayo. So, puyat pa tayo at wala pang masyadong tulog. So, ayan. So, yun, kasi mga ka-farmlad galing tayo Manila. Update ko po kayo. Ayan, kaya tayo puyat. Ayan. So, yung buyer po kasi natin OFW, so tayo po yung representative para abirin lahat ng mga documents ng property. So pinadalhan tayo at yun, idinaw natin sa seller. So kailangan na makilala natin yung seller so ngayon nag-aabang po kami ng bus papunta po sa Cubao para papermahan naman yung isang seller. So i-minute namin yung isang seller dito sa San Pablo SM. Ayun, namit na nga namin yung huling papapermahin na yun nakapangalan sa title. Ayan, si Sir. Sobrang pagod at puyat po sa biyahe dahil from Cubao, dumiretso naman po kami Dasma Cavite para ipakita po lahat ng documents and ma-surrender din sa buyer natin para dun sa full payment. Dahil yun po, pinakita natin yung original title, certificate of no improvement, certified true copy ng tax deck, updated na buwis, and yung SPA na dapat nilang permahan, then including po yung deed of sale na rin mula dun sa dating may-ari papunta sa kanila, and dun sa may-ari ngayon papunta sa kanila dahil may deed of sale dati kasi second seller na po yung nagbebenta pero hindi notarized po yung dati nilang bilihan kaya non-invoid po yun. So kaya po ayun, so finally natapos sa kanila lahat, pati po yung certified true copy na latest copy na ngayon 2024. So ayan. And yun na nga mga farmlad, medyo na late nga tayo dito sa buyer, naghantay ng 20 minutes dahil nga po yun, naintindihan naman po nila yung biyahe natin na galing pa tayo Manila. So and yun na mga farmlad, nawala yung pagod ko, yung puyat ko dahil ang galante po ng buyer, inabutan ako ng 10,000 dun sa tripping namin. So medyo okay po sa kanila, so i-convince na lang po yung asawa. And yun mga ka-farmlad, so first time ko po ito na may buyer na nag-abot ng 10,000 sa tripping. Ayan, pang gastos na rin kasi nagpapahanap pa sa akin siya dito ng farmland. And ayun, binigyan pa tayo ng bag. So yun mga ka-farmlad, yung bag ang ganda, waterproof po yan. So tama-tamang lagay ng mga documents pag nagta-travel tayo. So yun mga ka-farmlad, sobrang init at pagod po pero okay lang. Ayan, alas 12 kasi ng tanghali to. So yun, para di sayang yung biyahe pa uwi, so may titingnan po tayo na yun nga yung 1.5 hectares. So ayun mga ka-farmlad, okay po yung dokumento nito dahil yun nga po, clean title, walang malinis yung papel, and ayan po yung lot plan nya. So ayan, so ipapakita ko po yung Google Map Earth View nitong property para may idea po kayo bago dun sa actual trip. So yun mga farmlad, ipapakita ko po sa inyo yung Google Earth View. So hindi ko lang masyadong madidetailed, baka syempre baka po i-locate ng ibang agent na po dahil in respect po sa agent na nag-alok sa atin ito. Yan, baka kasi i-locate ng iba tapos mabenta ng iba, kawawa naman po yung nag-alok sa atin. At possible baka tayo bintangan pa na tayo ay ipinalocate natin sa iba. So ayun mga farmlad, ito yung National Highway, ito yung going to Manila. Mga 6 hours drive, 5 to 6 hours drive from Manila ang property. And ito naman po yung going to Bicol. Ayan. From Naga, siguro mga ano po ito, 3 hours drive yung property mula sa Naga. So bali mga ka-farmlad, ito yung papasok na barangay road. Ayan. So yung property po, nandito siya. Nandito po siya banda. Ayan. So ito po mga ka-farmlad. So malapit lang mga ka-farmlad. Bali, mangyayari po niyan mga ka-farmlad, makikita nyo, Newgan po siya, tapos pantayan sa harap, tapos pababa po yung likuran. So, yung ibang property, kalsada, tapos pababa agad. So, ito property, ang good thing naman dito, pantayin muna sa harap, then pababa. So, ayan, pakita ko po sa inyo.
Ayan, so umpisa po dito. So, yan po, yung right side, yan po yung sakop ng property. So, rough road pa po yung daan, pero sobrang lapit lang po sa National Highway. So, kaya okay na okay lang talaga, kahit medyo rough road. Ayan. So, sa community may mga kalapit bahay naman po dyan, may mga tindahan. So, ang good thing, kung iti-tripping, napakadaling puntahan dahil nga, yun, hindi kilometers yung dadrive-in mo papunta sa property. 300 meters lang mahigit, nasa property na tayo. Pero ayan mga ka-farm na to, Carabao grass po siya at kapantayan po yung harap ng kalsada niya. Ayan. So may tanim po dito ang kayumito, mangga, santol. Ayan, so dito pwede po kayo magbahay dito sa kapantayan nito. So bali yung lupa pala dito mga ka-farm lot sa barangay na to, puro ano siya, puro ang tawag doon, puro hili. Kalsada tapos patagilid agad. Pero ang good thing sa property nito, kapantayan po yung ibabaw, tapos yung bandang likod niya, yung harap, kapantayan yung bandang likod, pahili na siya. So inikot po natin dito yung portion pa na kapantayan. So ayan mga ka-farm lot, ang presyo po nito ay 1.5 million, clean title. Ayan, buhay ang may-ari. So malapit sa National Highway. Ginyangan, Quezon po ang location. Ano po? So, yun, pwede po kayo magbahay kasi kapantayan naman yung harap. So, medyo masukal lang, pero pag nilinis to, lalabas po yung ganda ng property. Pero, yun, tama-tama lang po yung sukat. 1.7 yung sukat sa presyong 1.5. So, hindi na po kayo lugi dito dahil madaling puntahan. Ayan, at malinis po yung papel. Napakasarap i-transact nito dahil maayos po ang dokumento. Ayan, Ginyangan, Quezon. Ano po? So yan, papunta tayo dito sa portion na hili. Yan, may mga nyug po. So dahan-dahan naman po yan bumababa. So yun, ang negative side ng property, ano lang po, yung bandang likod, pahili siya. Pero ang good thing naman dyan, tabing kalsada, yan po ang good side ng property. Tabing kalsada, malinis yung papel, buhay ang may-ari, and malapit po sa National Highway. So yung negative side po, yun, medyo masukal, tapos pahili. So ayan, depende na lang sa kung ano pong gusto nyo itanim. Kasi may mga ka-farm lot naman natin, ang hanap nila ay pahili. So yan, pwede nyo pong maging option kung iti-tripping nyo to. May mga property naman po tayo na pwede nyo ring bisitahin aside po dito. So kaya lang hindi ko pa nai-edit kasi kulang pa ako ng information. So alamin ko pa, pero ito po, maganda rin yung location na to. So ayan, tingnan nyo po ito. Parang sabi po sa akin ay kulang-kulang 2 hektarya. So sa price, alamin ko pa po sa may-ari. Pero hindi rin to masyadong magmamahal, pero maganda naman po. So yun mga ka-farm lot, sako po itong 3 pitak ng palayan na to. 1, 2, 3. Yung kalupaan na yan. And tawid pa dito. So konti lang yung nasakop dito. So nandito yung kalakihan. So kulang-kulang 2 hektarya po ito mga ka-farm lot na puno-puno nyog. So umpisaan ko ulit ang video. Bali, left and right sakop. Ayan, kung makikita nyo, medyo masukal lang yung property pero maganda yung location. Tabing-tabi po siya ng school. And ito po, ayan, nakalinya talaga yung mga nyug niya. Tsaka, hindi po siya pabuntok. Hindi rin siya pabulusok. Banayad lang yan mga ka-farm lot. Paburol lang yung pagka-structure ng lupa. Ayan, kabilaan sakop to. Ayan, sakop din to. So, ayan, ang haba po. So, lahat ng natatanaw nyo, sako pa rin yan. So, ito yung mga kasama nating ahente. Ayan. So, yan. So, dito ako pumasok kanina. Ayan. So, sako pa rin to. So, dito, right side na lang po ang sakop. Ayan. Sakop. Dahil pababa, so, syempre, umaahon naman yung property dahil pababa yung kalsada. Pero, paburol lang po yan mga ka-farm lot. Yan ang good thing. Hanggang dyan sa unahan, sakop pa. So, halos nasa 200 to 250 meters yung frontage niya sa kalsada na sementado at tabing school. Ayan. So, ito yung elementary school po sa lugar na to. So, ayan mga farm lot, sa mga gusto po ng property for sale na kulang-kulang 2 hektarya. Ayan. Nabuhay daw po nakapangalan sa titulo, maayos ang papel. Ayan. Avail nyo na po ito. Bagong-bago lang po yan. So kakaalok lang natin. Kakaalok lang sa atin. So
So, di pa natin alam yung further details. So, malalaman nyo po mamaya. So, yan mga kapam lahat. Hanggang dito na muna yung ating video. And maraming salamat po sa panonood. And dagsang biyaya po sa inyo at mag-ingat po lagi.